Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras at sa aking mga kayubi sa Usapang Batas, dyan sa DZXL News. Ako po yung may sariling programa dyan. Kung tawagin natin ay Usapang Batas. Yan po ay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes, simultaneously broadcast po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok na dating TikTok, tsaka Twitter. Okay, so itatype nyo lang DZXL News sa YouTube, no? At makikita nyo na Usapang Batas, tsaka yung pecha ilagay nyo para makita nyo kaagad sa YouTube channel. Diyan po ay nagbibigay kami ng mga libreng payong legal. Okay, so sa episode na dito sa channel ko ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang issue. Mainit-init pa to, kaninang umaga lang to, na kung saan ang dating governor na si Chavit Singson at naging mayor din ng Narvacan Municipality sa Ilocos Sur ay sinampahan ng reklamong anti-graft at plunder, violation of the plunder law under Republic Act 7080. Ito ay may kaugnayan sa pagbili ng Municipality of Narvacan ng isang napakalaking lupain, no, na may 10 hektarya ang laki. So ang pagkakabili ng Narvacan Municipality dito sa lupa nito ay nagkakahalaga, mura lang, 150 million pesos. Pero andito ang problema sapagkat marami pong kumu-question na kung bakit naging 150 million ang isang lupain na sa kanilang palagay ay mas mababa ang presyo. Ang alegasyon ng complaint na pinail ng Warriors of Narvacan, no? Ay ang sabi nila ay ito ay mga approximately nasa 49 million pesos lang ang halaga. So there was an overprice of at least 100 million. That is why a case of plunder was filed with the office of the Ombudsman. So, malaking problema to kung may katotohanan ang ibinibintang laban sa dating gobernador at dating mayor, alkalde ng bayan ng Narvacan. So, balikan po natin ang nakaraan kung paano nangyari na binili ito ng city or ng munisipyo ng Narvacan during the time na si Chavit Singson ay naglilingkod pa na alkalde ng nasabing munisipyo taong 2019 hanggang 2022. So, kailan lang to, no? Hindi pa nalalayo, nasa almost 6 years pa lang ang nakakaraan. Okay, so originally, yung 10 hektaryang lupa na yan ay pagmeme-ari ng mga private individuals. No? At sila ay nagkasundo na itong 10 hektaryang lupa na to ay i-donate sa National Development Corporation. No? So, nag-execute ng deed of donation in favor of National Development Corporation with the intention, no? Ang intention ng donor is for the donee, NDC, National Development Corporation, na kapag naibigay ito sa kanila, ito ay dapat i-develop, no? At dapat to maging magkaroon ng economic and industrial development sa 10 hektaryang lupa na ibibigay nila. No, siyempre, sa pagganyan, sa deed of donation, normally may prescription yan, yung tinatawag na prescribed period within which, no, for the donee, yung nakatanggap ng lupa, to develop the property. Otherwise, no, usually nakalagay sa deed of donation, if you will not be able to fulfill your obligation under the deed of donation, it will be reverted back doon sa donor. So, mananalify yung deed of donation if you will fail to fulfill your obligation. So, ang tawag dyan, onerous contract, no, or conditional contract yan, no? Conditional deed of sale, which is conditional deed of donation yan.
So if you will not be able to fulfill your obligation, like for instance, develop the property and convert it into an industrial area, ay mananalify yung donation at most likely ibabalik mo yan doon sa donor. But after a certain period of time, si National Development Corporation, instead of fulfilling its obligation to develop the property, decided to sell it to Western Textile Mills. I'm not sure kung Western no, basta it's a textile mills, no? So the textile mills is owned by a certain Raymond Ang. So yun yung nakalagay sa complaint. So they sold it to Raymond Ang in the amount of 49 million pesos. So kung kukumputin mo yan, murang-mura pa yung property. So, however, si Raymond Ang, instead na siguro tatayuan niya ng textile manufacturing firm, ay ibinenta sa Municipality of Narvacan. Andito yung andito yung problema. From 49 million, ibinenta ng textile mills sa munisipyo ng Narvacan na pinamumunuan ni Chavit Singson sa halagang 150 million. So, halos nag-triple yung presyo, no, pagkaraan lamang ng ilang taon. Okay, so ang pagkakabenta nito ay merong approved na ordinansa ng City of or Municipality of Narvacan at aprobado din ni Mayor Chavit Singson. At yan nga ay nagkatuluyan. So the reason why itong mga Warriors Tinarvacan ay nagsampa ng reklamong plunder at and for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay? So yan diyan magsisimula ang ang legal na problema ni Chavit Singson. Kung may katotohanan yan, delikado kasi napakabigat na kaso ang plunder. At yan po ay non-bailable offense at yan po ay life imprisonment po yan. No? At ang threshold amount dyan kasi kaya pumasok sa plunder yan is only 50 million pesos. Ang sumobrang presyo is 100 million. So, doblado. So, bakit may possibility na mapatunayang may sala dito si Chavit Singson? Ito ay sapagkat na kapag ikaw ay nakita na akusado ay napatunayan na nag-amass, nag-accumulate, nagkaroon ng ill-gotten wealth, no, through a combination or a series of overt criminal act, ay in connivance, no, or in conspiracy with with other public officials or private individuals, then you will be able to meet the first element of the crime na plunder, no? At yung pangalawa dito, yun na nga, pag nagkaroon ng conspiracy at in connivance with public officials and other private officials. So mabigat na kaso to at bukod dito, may iba pa siyang harapin na kaso kasi damay-damay ito. Alam niyo pa, itong pinag-usapan natin criminal case. But if we will look into the validity of the sale, kasi sa donation, kapag mayroong kondisyon yan, na pag hindi mo na-fulfill ang obligation, isosoli mo yung property. Assuming na may kondisyon na ganyan, na hindi mo na-fulfill yung obligation, soli mo yung property. Pero dito, imbis na isinole, ibinenta ng National Development Corporation kay Raymond Ang ng Textile Mills. Tapos, ibinenta sa Narvacan Municipality. Ang tanong ngayon, is the sale of National Development Corporation who is acting as the donee of the property, yung sale ba niya sa textile mills ay valid and legal? Ang sagot dyan, hindi legal yun. Hindi valid yun. Kung anumang kontrata may pinasok si National Development Corporation at si Textile Mills sa pag-aari ni Raymond Ang, that is a voidable contract. Because according to civil law,
A person may lawfully dispose his property kung siya yung owner nun. Dapat yung ownership belongs to him. Dapat siya yung absolute owner of the property before he can dispose the property. But in the case of National Development Corporation, he is not the absolute owner of the property. Why? Because it was just a donation. And the donation definitely contains, no, the deed of donation contains a stipulation that the donee must fulfill its obligation. And normally, the failure to fulfill an obligation will revert the ownership to the donor. So, voidable yung contract of sale between NDC and Raymond Ang. But what about the sale between Raymond Ang to Municipality of Narbacan, which is headed by Mayor Chavit Singson? What is the legality? The contract also is voidable because if the first sale between NDC and textile mills is voidable, the subsequent sale is likewise voidable. So, what will happen now? Babalik doon sa donor yung property. At yan, magkakaroon sila ng problema doon sa mga lumabas na pera na kinuha sa munisipyo. Isa naman ay galing sa textile mills nung ito ay binili sa National Development Corporation. So, masalimuotong transaksyon na pinasok ng munisipyo ng Narbacan headed by then Mayor Chavit Singson. At mukhang magkakaroon din dito ng restitution katulad sa flood control. Kailangan isoli ninyo sa kaban ng gobyerno ang nakulimbat ninyo kung totoo man na 150 million. Bukod sa ito ay overpriced ng 100 million the contract of sale that you have entered, that you entered with textile mills is considered as a voidable contract, meaning the contract, once it is declared, by the court, ay considered as null and void. Wala nang kabisa-bisa yan. So, ayan, magkakabalikan ng pera dito. At maraming makukulong dito. Why? Kasi siyam yung konsehal. Assuming siyam yung pumirma. Yung assessor, dami din dito. Dahil siya yung assessor, dapat alam niya kung magkano yung property. Worth the value of the property. So, pero kung may tumanggi at nag-oppose doon sa sale, doon sa loob ng konseho, yun, medyo absuelto yun. Pero lahat ng pumirma na nag-approve ng resolution at ordinansa, sabit yun sa kasong plunder at Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung 3019 Republic Act. Ayan. So, yan ang kwento doon sa kaso ni Chavit Singson kung bakit siya sinampahan ng plunder. At yan ay sa criminal aspect, pero hindi tayo sigurado kung may civil aspect pa yung kaso na yan dahil voidable lahat yung kontratang pinasok sapagkat ang tunay na may-ari hanggang ngayon ng property ay yung private citizens ng Narbacan at hindi NDC o National Development Corporation at yung ownership niyan hindi din na-transfer kay Raymond Ang ng textile mills at lalong-lalo nang hindi rin niya na-transfer sa ownership ng munisipyo ng Narbacan sapagkat ito ay hindi pag-aari ni Raymond Ang because according to civil law, a person can only dispose properties which is lawfully owned by him. Yung property should be lawfully owned by him. Siya yung absolute owner. Okay? So, sana may natutunan kayo ngayon dito sa ating vlog. Dalawang aspeto to. Yung civil aspect, yung voidable contract of sale.
contract of sale is voidable. Tapos yung kasong plunder, 50 million ang threshold amount at nagkaroon ng conspiracy. Tapos yung there is a combination or a series of overt criminal act by the public officials or the other private individuals. So, yan, pag yan ay nakita, may conspiracy, eh malamang-lamang magkakaroon ng sakit ng ulo ang mga akusado dito sa kaso na to. So, hanggang dito na lamang po at muli sa ating susunod na episode at magandang madaling araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig.